Fort Henry, Horror Real Story. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at pindutin ang notification bell. Dito lang sa Sindak sa Dilim PH. Kung mahilig ka sa mga totoong kwento ng kababalaghan, lalo na sa mga lugar na may malalim na kasaysayan, nasa tamang channel ka. Dahil ang kwento natin ngayon, hindi lang basta kwento, kundi isang karanasang hinding-hindi mo basta malilimutan. Sa lungsod ng Kingston, may isang matandang kuta na nakatayo sa ibabaw ng burol, ang Fort Henry. Sa umaga, ito'y isang tourist attraction, puno ng kasaysayan, at mga reenactment ng mga sundalo noong panahon ng digmaan. Pero sa gabi, nag-iiba ang pakiramdam. May isang Filipino vlogger, tawagin natin siyang Marco. Isa siyang content creator na mahilig mag-explore ng mga historical places sa Canada. Hindi siya naniniwala sa multo. Para sa kanya, lahat ng paranormal ay may paliwanag. Hanggang sa isang gabi, nagpasya siyang mag-overnight exploration sa loob ng Fort Henry. Bandang 12:00 ng hating gabi, nakapasok si Marco sa loob ng fort. May pahintulot mula sa isang kakilala niyang staff. Tahimik ang paligid. Walang hangin, walang ingay, tanging tunog ng kanyang mga hakbang, at ang mahina niyang paghinga. Habang naglalakad siya sa makipot na koridor, napansin niya ang malamig na simoy ng hangin kahit sarado ang paligid. Normal lang to, bulong niya sa sarili. Pero habang lumalalim siya sa loob, parang may kakaibang bigat sa hangin. Habang kinukuhanan niya ng video ang isang lumang barracks, may narinig siyang tunog ng yapak sa likod niya. Tap, tap, tap. Agad siyang lumingon. Wala. Pero malinaw niyang narinig iyon. Baka echo lang, sabi niya. Nagpatuloy siya, pero mas bumilis ang tibok ng puso niya. Sa isang madilim na bahagi ng fort, may nakita siyang anino sa dulo ng hallway. Isang tao, nakatayo, hindi gumagalaw. Dahan-dahan siyang lumapit habang naka-on ang kamera. "Hello?" tawag niya. Walang sagot. Habang papalapit siya, napansin niyang naka-uniform ito. Lumang uniform ng sundalo. Pero nang tinutok niya ang ilaw ng kamera, wala itong mukha. Parang itim na anino ang ulo nito. Walang mata. Walang bibig. Bigla itong gumalaw. Isang hakbang papalapit sa kanya. At doon, napaatras si Marco. Sa takot, umatras siya at nagpasya munang lumabas. Pero bago siya tuluyang umalis, sinilip niya ang footage sa kanyang kamera. Doon niya nakita ang isang bagay na hindi niya nakita kanina. Habang naglalakad siya sa koridor, may isa pang tao sa likod niya. Isang babae. Mahaba ang buhok, nakasuot ng lumang damit, at basang-basa, nakatingin diretso sa kamera. Kinabukasan, kinausap niya ang isang matandang Canadian staff sa fort. Habang kinukwento niya ang nakita niya, nanlaki ang mga mata ng matanda. "Babae?" tanong nito. Tumango si Marco. At doon, ikinuwento ng matanda ang isang lihim. Noong unang panahon, may isang babae raw na nahulog sa mga bato malapit sa fort at nalunod. Hindi na raw ito natagpuan agad at sinasabing ang kanyang kaluluwa ay gumagala pa rin sa lugar. Hindi pa natatapos ang bangungot. Dahil sa kagustuhan niyang makakuha pa ng mas malinaw na ebidensya, bumalik si Marco sa Fort Henry kinagabihan. Sa pagkakataong ito, mas lalong tahimik ang lugar. Habang nag-iikot siya, may napansin siyang isang pintuan na bahagyang nakabukas. Ayon sa staff, sarado raw yun palagi. Pero ngayon, nakabukas. Dahan-dahan niya itong itinulak. Pagpasok niya, isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanya. Lumang silid, walang ilaw, at may amoy na parang basa at luma. Habang iniilawan niya ang paligid, may nakita siyang bakas ng paa sa sahig. Basang-basa, at tila papasok sa mas madilim na sulok ng kwarto. Sinundan niya yon,
Hanggang sa marinig niya, isang mahinang pag-iyak. Dahan-dahan niyang tinutok ang ilaw sa pinanggagalingan ng tunog. At doon niya nakita ang babae, nakaupo sa sulok, nakayuko. Basang-basa ang buhok, tumutulo ang tubig sa sahig. Unti-unti itong nag-angat ng ulo. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang mukha nito. Maputla, malamig, at may mga matang punong-puno ng lungkot. Sa sobrang takot, tumakbo si Marco palabas ng silid. Habang tumatakbo siya sa koridor, ramdam niya na parang may sumusunod sa kanya. May malamig na hangin na dumampi sa kanyang leeg. At isang bulong, "Stay." Hindi na siya lumingon. Hindi na siya huminto hanggang sa makalabas siya ng fort. Pagdating niya sa bahay, pinanood niya ang kanyang footage. At doon niya nakita ang pinaka nakakatakot sa lahat. Habang tumatakbo siya palabas ng fort, may sumunod sa kanya, ang babaeng nakita niya. Ngunit hindi na ito naglalakad. Lumilipad ito, dahan-dahan, palapit sa kanya. At bago matapos ang video, bigla itong lumapit sa camera. At nagdilim ang screen. Simula noon, hindi na bumalik si Marco sa Fort Henry. Hindi na rin siya gumawa ng mga ganoong klaseng content. Dahil para sa kanya, hindi lahat ng lugar ay dapat ginagalaw. At hindi lahat ng multo ay gustong makita. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang dulo. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Dito lang sa Sindak sa Dilim PH. At tandaan, sa bawat lugar na tahimik, may kwentong gustong marinig. At minsan, kapag pinakinggan mo sila, hindi ka na nila hahayaang umalis. Maraming salamat po sa panonood hanggang dulo at sa patuloy ninyong suporta. Sa inyong like, share at subscribe, nabibigyan ninyo ako ng inspirasyon na ipagpatuloy ang paggawa ng mga kwento. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat.